all about concept of differentiated instruction. Multi-grade classroom ay puno ng iba't ibang uri ng pag-aaral. Magkakaiba ang kakayahan, interest, grade level at estilo ng pagkatuto. According to UNESCO and Tomlinson, ang ganitong diversity ay hindi dapat natin tinitignan na problema kung hindi asset na nagpapayaman sa isang klase. And according to Vygotsky, mahalaga ang social interaction dahil mas natututo ang bata sa pakikipag-ugnayan at kooperasyon. Kaya ang guro bilang isang facilitator ay dapat magplano ng iba't ibang gawain para sa iba't ibang grupo na mayroong iba't ibang way of learning. Hindi pwedeng one size fits all dahil iba-iba ang pangangailangan at interes ng mga bata. Dito na pumapasok ang differentiated instruction, pagbibigay ng patas at flexible na paraan ng pagkatuto, kung saan ang bawat mag-aaral ay may pagkakataong matuto sa paraang akma sa kanilang kakayahan at interes. Sa madaling salita, ang multi-grade teaching ay learner-centered na nakatuon sa pag-unlad ng lahat at nakabatay sa pagkakaiba-iba bilang lakas ng klase. Ngayon naman ay merong 3 approaches to differentiate instruction according to Tomlinson and Moon 2013 na ipapaliwanag ni Almira. Differentiating content. Ito ay ang paraan kung paano binibigyan ng iba't ibang paraan sa pagkuha ng impormasyon ang mga estudyante base sa kanilang kakayahan. Halimbawa nito, binibigyan sila ng aklat sa oras ng kanilang pagbabasa. Gumagamit ng video o audio clip or peer learning. Doon nakakakuha sila ng iba't ibang ideas o impormasyon sa kanilang kaklase. Dako naman tayo sa differentiating process. Ito ay ang mga gawain o paraan kung paano mag-aral ang mga estudyante para mas lalong maintindihan ang lesson. Halimbawa nito, tiered activities. Ito ay iba't ibang gawain depende sa pagkakaintindi ng mga estudyante. Gumagamit sila ng mga materyales na nahahawakan o manipulative materials. Flexible groupings. Ito ang iba't ibang paraan ng pag-aaral para mas lalong maintindihan ng bawat estudyante ang kanilang pinag-aaralan. Ito naman ang panghuli, ang differentiating product. Ano nga ba ito? Ito ay gawain o output na ibinibigay ng isang guro o ng teacher para ma-assess ang natutunan ng isang estudyante o ng isang mag-aaral. Halimbawa nito, nagbibigay ang guro ng exam, project, oral report, or assignments na naaayon sa kanilang grade level. Ito ay ilan sa mga paraan ng pagbibigay ng output para lahat maipakita kung ano nga ba ang natutunan nila sa loob ng klase. Ang goal ng differentiating instruction ay maging mas epektibo ang pagtuturo at walang naiiwang estudyante. This lesson is about whole class teaching. Ang whole class teaching naman ay ang pinakakaraniwang method sa pagtuturo ng multi-grade classes. Sa method na ito, isang lesson plan lang ang gagawin ng guro base sa average level ng buong klase. Ibig sabihin, pare-pareho ang gagawin ng lahat ng estudyante. Pipili lang ng topic ang guro, halimbawa, life cycle ng butterfly. Ipapaliwanag niya ito sa buong klase. Gagawa sila ng pare-parehong activity at pare-pareho din ang gagawing assessment. Ang whole class teaching ay matatawag din na one size fits all. Ngunit magagamit din ang differentiated instruction sa method na ito. Mas makakatipid sa oras ng guro sa method na ito dahil isang lesson plan lang ang kanyang gagawin. Magiging mas madali din sa pag-obserba ng mga estudyante dahil matututukan ng guro ang bawat isa at makakalhok pa sa mga activity ang lahat sa klase. Undifferentiated instruction sa whole class teaching naman ay paraan ng pagtuturo kung saan iisa lang ang lesson ng buong klase, pero ina-adjust ng teacher ang gawain at pag-evaluate depende sa kakayahan ng mga estudyante. Ang goal, lahat ay makaintindi ng lesson kahit magkakaiba sila ng level. Ginagamit dito ang tinatawag na tiered activities. Ibig sabihin, pareho ang konsepto o skills na tinuturo, pero iba-iba ang gawain. May tier 1 para sa basic level, tier 2 para sa average level, tier 3 para sa advanced level. Sa assessment naman, hindi ang isang standard test ang basehan. Tinitingnan ng teacher kung paano nag-perform ang mga estudyante base sa kung ano na ang kaya niyang gawin at intindihin. Our lesson is all about group teaching. Group teaching.
Ang group teaching ay isang strategy kung saan hinahati ng guro ang mga estudyante sa mas maliit na grupo. Sa isang multi-grade classroom, iba-iba ang level ng mga bata, kaya mahalaga ito para matugunan ang bawat pangangailangan nila. Bakit nga ba ito ginagawa? Hindi lang ito basta pagpapangkat. Ginagawa ito para mas maging active ang mga bata. Imbes na nakikinig lang sila sa lecture, mas sila mismo ang gumagawa at bumubuo ng kalaman. Same grade level grouping. Dito naman sa same grade level grouping, ang basihan ng pagpapangkat ay ang kanilang edad o ang kanilang official grade level. Halimbawa, lahat ng grade 1 ay magkakasama at lahat naman ng grade 2 ay magkakagrupo rin. Ang paniniwala rito ay dahil magkakasing edad sila, halos parehas lang sila ng bilis sa pag-pick up ng lesson at pareho ang curriculum na sinusunod nila. Ang layunin nito ay para ma-deliver ng teacher ang grade-specific content. Ibig sabihin, kung ano ang lesson na para lang sa grade 2, ituturo iyon sa kanila ng hiwalay habang ang ibang grade level naman ay may sariling lesson din. Number 2 ay ang ability grouping. Ito ay isang paraan ng pagtuturo kung saan pinagsama-sama ang mga mag-aaral based sa kanilang kaalaman o galing sa klase. At meron itong dalawang uri. Ang una ay ang type 1. Ito ay nagbibigay ang guro ng diagnostic test pagkatapos ng aralin upang hatiin ang klase sa 3 pangkat. Ang una ay fast, average, at slow, at binibigyan ng magkakaibang materyales. At ang pangalawang uri naman ay ang type 2. Ito ay nagsasagawa naman ng pre-test bago simulan ang aralin upang matukoy kung sino na ang bihasa sa paksa at sino ang nangangailangan ng higit na gabay. Ang pangunahing aral dito ay nagagawa ng mga estudyante na mag-aaral sa sarili nilang bilis, kasabay ng mga kaklaseng kapareho nila ng antas. Dahil dito, nabibigyan ng guro ng sapat na atensyon at seryosong paggabay ang mga mag-aaral na nahihirapan o nasa mabagal na pangkat. Ikatlo ay ang mixed ability group. Ito ay ang pagsasama-sama ng mga estudyante na may iba't ibang skills o galing. Dahil halo-halo ang skills, lahat sila ay may contribution. Panghuli ay ang mutual compatibility group, social group, or friendship group. Ito naman yung grupo ng mga estudyante na magkakaibigan o magkakasundo. Para komportable sila, walang pressure, walang kahit na anong competition o anumang gulo. And lastly, our topic is cooperative learning. Ang cooperative learning ay isang paraan ng pagtuturo kung saan ang mga estudyante ay nagtutulungan sa isang grupo upang makamit ang isang layunin. Nakabubuo ito ng masaya at suportadong klase dahil ang bawat mag-aaral ay may accountability sa kanilang sariling pagkatuto. Sila ay nagtutulungan upang gumawa ng desisyon, lumikha ng proyekto at mag-solve ng mga problems. Dahil dito ay nagkakaroon sila ng magandang relasyon sa kanilang mga klase at tiwala sa kanilang mga sarili. Para mas maging epektibo, dapat ang grupo ay binubuo ng may iba't ibang antas na kakayahan. Ang mga upuan ay nakaayos by group, ang bawat isa ay may malinaw na tungkulin at mayroong pantay na hatian ng gawain. Narito ang 3 types na pwedeng gamitin sa cooperative learning. Una ay ang team, pair, and share. Isang paraan kung saan nag-iisip muna ang mag-aaral ng mag-isa tapos makikipagpalitan ng ideya sa kapareha at panghuli ay ibinabahagi sa buong klase. Pangalawa ay ang jigsaw method. Ito naman ay parang puzzle na kung saan pinagsasama-sama ang iba't ibang bahagi upang mabuo ang kabuuang ideya ng paksa. At panghuli ay ang small mixed activity group. Ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magtulungan upang makabuo ng isang gawain na ibinabahagi sa buong klase.